naglabas po ng paglilinaw po ito hong Korte Suprema patungkol ho sa lumabas na balita na disqualified daw mga kabida ng JBC. Ito hong si Justice Secretary Crispin Jesus Remulla mga kabida sa kanya hong pagiging contender na maging ombudsman mga kabida. Mantakin nyo ang ground na inilabas po ng abogado.com according to their source. Dahil daw may pending complaint daw ito hong si Remulla, diyan po sa opisina po ng ombudsman, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong balita, mula sa Inquirer.net, mga kabida, kung saan po ay nilinaw po ng Korte Suprema na wala pa pong inilabas po na resulta po ng screening, ng JBC, mga kabida. Remulla's ombudsman bid still on. JBC vetting yet to start. Ito po. The Judicial and Bar Council o JBC has not yet started its formal vetting process for applicants to the position of ombudsman. Attorney Camille Ting, Supreme Court spokesperson, issued a statement following a report that JBC has already disqualified Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ting said any reports of disqualification are premature as the JBC has not yet commenced the vetting process as the official list of applicants under consideration has yet to be published. JBC, a body under the Supreme Court, is constitutionally mandated to vet applicants in the judiciary and top positions at the office of the ombudsman. As a matter of procedure, it publishes the final list of applicants to certain posts in the judiciary and office of the ombudsman. Once published, the body will begin evaluating the candidates, including conducting examinations and interviews, which is a crucial step that precedes any deliberation or disqualification. Once the screening is done, the JBC will come up with a short list of candidates that will be submitted to the President, who will then make the final appointment. Sought for comment, Remulla declared his determination to pursue his application for the position of ombudsman. Ayan, malinaw po yun mga kabida. Wala pa po palang official commencement po dito ho sa vetting process po mga kabida ng JBC mga kabida, taliwas po sa inilabas na balita ng abogado.com.ph po mga kabida So yun po, ayon po sa balita mga kabida mula sa abogado.com.ph, ang ginawang ground daw ng JBC po mga kabida kung bakit disqualified daw ito hong si Secretary Remulla dahil daw sa kanyang pending complaint dyan po sa Office of the Ombudsman yung reklamo po na isinampa po mga kabida ni Senator Amy Marcos ang chair po ng Committee on Foreign Relations po ng Senado in connection po ito mga kabida sa paghuli at dala po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa The Hague, Netherlands Kung maalala po ninyo mga kabida, nagsagawa po ng investigasyon ito pong Senado patungkol po doon ho sa extraordinary rendition daw kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan po base ho sa findings po ng Senate Committee on Foreign Relations po mga kabida, nagkaroon po ng paglabag po unang-una sa due process, pangalawa yung karapatan daw ng dating Pangulo po mga kabida, at pangatlo po mga paglabag daw sa batas po natin dito sa Pilipinas at maging sa batas po ng Rome. Ito pong Rome Statute po mga kabida na pinagbasihan po at parang konstitusyon po mga kabida ng International Criminal Court mga kabida. Kaya nga ang ginawa po ni Senator Amy Marcos, nagrekomenda po siya na sampahan po ng kaso kriminal at saka administrative ito pong mga opisyal po ng gobyerno
na sangkot po makabida doon ho sa illegal daw na paghuli kay dating Pangulong Duterte at ang pinaka-worst yung pagdala ho sa kanya doon po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At kabilang na po doon mga kabida, ito pong si Justice Secretary Boying Rimulya na sinampahan po ng reklamo dyan po sa opisina po ng Ombudsman. Now, sa aking personal take po dito, mga kabida, matagal ko nang sinabi, na ito hong si Rimulya po ay hindi po kwalipikado, na maging ombudsman considering meron po siyang pending complaint dyan po sa Office of the Ombudsman, Mantakin nyo, may reklamo dyan po sa Ombudsman at kung sakali hong piliin po siya ni Pangulong Marcos, mga kabida, na maging ombudsman, anong mangyayari po doon sa kanyang reklamo, Diba? Alangan naman pong ipagpatuloy po niya at tapos desisyonan po ng ombudsman po, mga kabida, na kasuhan po siya, Hindi pwede yan. Saan ka po makakakita, mga kabida, na kakasuhan mo sarili mo, Kaya nga, doon po yung conflict of interest po, At pangalawa po, maliban po sa meron po siyang pending case, politiko po yun eh. Hindi po maganda nang ilalagay po dyan, mga kabida, sa ombudsman ay politiko. Kasi meron pong posibilidad na magkakaroon po ng bias yan eh. Shall we say, meron pong sasampahan po ng kaso po o reklamo po, mga kabida, dyan po sa ombudsman na isang politiko. Kakilala po niya, kaibigan po niya. So, anong mangyayari po sa kaso na yan? O sa reklamo na yan, Diba? Mas mainam po na ang itatalaga dyan sa ombudsman, yung nanggaling po, mga kabida, sa judiciary o di kaya sa pribadong sektor. Kasi pag nasa gobyerno po, like for example, mga appointees ng Pangulo, under ng executive department, diba? So, hindi po pwede yon, mga kabida. Para sa akin po, hindi po siya suitable, kaya nga, nung nabasa ko po na kabilang po si Rimulya po, mga kabida, sa mga applicants, na maging ombudsman, nasa isip ko na po na posibleng hindi po ito tatanggapin at posibleng ma-disqualify po ito, dahil ho sa kanya hong unang-una may pending complaint, hindi pa po na-resolve po yan, ng ombudsman. Pangalawa, sa pagiging politiko po niya, po, mga kabida. Unfair naman po, kung ang ilalagay dyan, politiko. Okay? Alam naman po natin yung attitude po ng mga politiko po, mga kabida, po, Hindi po nakakatanggi po yan ng ng lalong-lalo na po pag meron pong anong tawag dyan? Pakiusap, yung mga politiko na sasampahan po ng kaso dyan. Politiko yun, mga kabida. So, hindi po maiwasan po na magkakaroon po ng bias po, mga kabida. I guess yung balita po ng abogado.com, para sa akin po, totoo po yun, Kaso lang po, yun nga sinabi nga dun sa kanila hong report na kung saan ang source po nila, hindi po nila inilantad kasi daw, hindi daw siya binigyan po ng authority, to say something about the process, dito ho sa JBC, mga kabida, Kaso lang po, naunahan lang siguro po, ng source ng abogado.com, Ito hong announcement po ng JBC po, mga kabida, Okay? Pero, sa bagay, hanggat wala hong ebidensya, wala hong inilabas na announcement mula sa JBC, mananatili pa rin close. At wala pa pong resulta, mga kabida. Ito pong vetting po ng JBC patungkol ho sa mga aplikante ho sa pagiging ombudsman, mga kabida. Kaya nga ito hong si Secretary Rimulya po, mga kabida, ay hindi po sumuko. Kasi sa kanya, meron pa rin siyang karapatan, mga kabida, na maging aplikante po, bilang ombudsman. Hanggat wala pa pong pasa, ito pong Judicial and Bar Council po.
Okay? Alam ko na isa po sa mga rules po ng JBC ay dapat wala kang pending case o complaint na isinampa laban sa inyo. Otherwise, baka yun yung dahilan kung bakit madidisqualify po mga kabida ang isang aplikante po, mga kabida. So, yun lang po, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.